Heto na mga idols, mas matindi na ang labanan ngayon sa adventure scooter category. Again, pabonggahan na ng features, papormahan ng design, and mas pinipili na ngayon ang adventure scooter dahil pwede to sa on-road at off-road nating mga rides. Kagandahan yan, kahit touring, malayuan man yan, siguradong komportable ka. And bibigyan kayo ng pinakakumpletong comparison ng dalawang bagong model. Yan po ang SYM Husky ADB 150 at ang brand new model ng FKM Venture ADB 180. Two newest exciting model at yan po ay mainit-init pa. Ang SYM Husky ADB ay nilaunch sa Makina Moto Show at ito namang bagong FKM ADB 180 ay nilaunch naman this month of June. So painit-init pa, bagong-bagong launch lang itong ating FKM. At ang kagandahan dito, available na po sa mga FKM dealers or store ang bagong model na to. Pero kung gusto nyo bumili niyan mga idols, pwede nyo rin akong i-PM sa ating FB page, Boy Salabaria. Message nyo lang ako at tutulungan ko kayong makabili at makakuha nitong bagong model ng FKM. Siyempre, itong Husky ADB 150 naman, yan naman po, meron ng update ang SYM Philippines dyan. Available na rin ang mga units nila this month. At sana ngayong last week of June ay makikita na natin yan sa mga kasa. And kung gusto malaman ng full comparison ng kanilang specs and features, tara samahan nyo ako mga idols at isa-isahin nating lahat yan. Para po sa ating SYM Husky ADB 150, mga idols, tatlong kulay ang available. Meron tayong white, gray at black. At ang kanyang mga ilaw, all LED lightings yan. So makikita nyo, LED yung ating pinaka-daytime running light, pati yung ating headlight, high beam and low beam, at yung mga signal light nasa ibabaw niya, yan din po yung LED. Plus yung ating taillight din ay parehong LED at yung mga signal light din yan. Kaya mga idol, very modern ang ating design din ng front face. Talagang very futuristic yung kanyang style. Sa ating likuran, nakita naman po ninyo, ayan ang ating pinaka-taillight. Malinaw din siya. At pag naka-brake light ka, talagang visible, lalo na kung may nakasunod sa ating mga sasakyan. Kaya lahat po ng ilaw or lightings ng Husky ADB 150 ay all LED. Kaya mga idol, talagang maporma pagkaganyan yung mga specs natin. And i-compare naman natin sa bagong model na FKM Venture ADB 180. Makita nyo yung pinaka daytime running light niya, LED yan. At naka-sequential pa yung kanyang pinaka-signal light sa front. And LED yan yung ating tail light at yung pinaka-brake light. Ang naging advantage lang ng bagong model na to sa Husky ADB 150 ay yung kanyang projector lamp. Nakita nyo kung gaano kalakas yung ilaw niya pag naka-projector ka. And tingnan natin ang comparison ng kanilang engine specs, mga idol. Ang kanyang total displacement para sa SYM Husky ADB 150, yan po ay may total displacement ng 150cc, single cylinder, single overhead camshaft. 4 valves po ito, kaya malakas ang hatak natin. And siyempre, pagdating sa torque, ay talagang solid din yan. Yan din po ay merong liquid cooling, electronic fuel injection na rin, kaya matipid sa gas consumption, CVT transmission. At pwede nyo start to via electric lamang. Mga idols, ang kanyang max power, 10.8 kilowatts or 14.48 horsepower. Yan lang po yung kanyang max power, yung dulo natin dito at 8,000 RPM. At kanyang torque naman, 14.5 Newton meters at 6,000 RPM. So meron tayong pinaka-torque na ganyang lakas. Bore by stroke nito, 57.4 by 57.8 mm. At ang kanyang compression ratio naman, dahil liquid cooling to, mataas yan, 11.2 by 1. Yan po yung ating engine specs ng Husky ADB 150. And syempre, i-compare natin yan dito po sa brand new model din ng FKM ADB 180. Syempre sa pangalan pa lamang, 180 na yan. Kaya ang ating makina rito ay talagang mas malakas. Ang kanyang total displacement ay 180cc. Single cylinder din ito. 4 valves, kaya malakas din. Single overhead camshaft. At liquid cooling, electronic fuel injection, matipid sa gas, CVT transmission, and electric start. So mga idol, max power nito, 18.2 HP at 8,500 RPM. Ganun kaganda at kalakas yung duluhan nito. And pagdating sa kanyang lakas ng torque, 17 Newton meters naman.
napaka-solid ng kanyang performance. Ano? Well, tingnan naman natin ang comparison ng kanilang mga chassis, suspension at brake. Well, ang ating SYM Husky ADB 150, yan po ay naka-telescopic forks conventional at nakita nyo meron pa siyang rubber forks. Ano? Yan po yung cover para pag mga dumaan tayo sa mga off-road, yung maputik, hindi papasok dun sa ating pinaka-suspension. Ang kanyang front brake, yan po ay naka-wavy disc. Malaki din yung disc brake ito. 2-pot caliper yan and equip ito ng anti-lock braking system. At syempre, dahil itong bagong model na to ay meron ding TCS or traction control system. Napaka-solid din ng safety features natin sa Husky ADB 150 mga idol. At pagdating naman sa wheels ng SYM Husky ADB, ang front wheel nito ay naka 5-spoke cast aluminum wheels. So alloy wheels po ang nilagay nila dito. So syempre, pag naka-alloy wheels, medyo may kabigatan yan. Ang front tire na sukat nito ay 120/70 by 13 inch. Yan po ay tubeless at less maintenance mga idol. Ano? Sa likuran naman, makikita nyo, ang ating gulong ay dual purpose type din. So ganyan po kaganda. Ang sukat naman nito ay 130/70 by 13 inch. Tubeless din yan. So pareho pong 13 inch ang sukat ng gulong ng Husky ADB. At pagdating sa stopping power sa likuran, naka-round disc ito, 1-pot caliper, and equipped din ng anti-lock braking system. Sabi ko nga sa inyo, meron tong equipped din na traction control. Kaya sa safety features, napaka-solid din ng adventure scooter na to mga idol. So with that, meron tayong dual channel ABS or anti-lock braking system. Confident tayo kahit mag-emergency brake na tayo mga idol. Ano? At syempre, hindi mag-i-skid yung gulong natin sa likuran dahil na rin sa sensor ng traction control. Kaya napaka-solid niyan. And isa pang mapapansin nyo ran, naka-single-sided swing arm itong Husky ADB. So yung kanyang styling at design, ipakakaiba, no? Naka-single-sided po ito. Ang rear suspension natin dito ay naka-monoshock or unit swing via swing arm. So pagdating sa laruan ng monoshock, iba kasi yan eh. Makipipil mo talaga yung bounce niya, talagang komportable ka. So kagandaan dito, single-sided swing arm pa siya, kaya talagang ibang klase ang style nitong bagong SYM Husky ADB. Well, para naman sa suspension at chassis ng bagong FKM ADB 180, mapapansin nyo kagad mga idols, iba at mas premium ang datingan nito. Dahil na rin siguro sa kanyang magandang wheels mga idol. Ang kanyang front suspension, conventional telescopic forks. So kung titignan po natin yung kanyang sukat, mas mahaba ang suspension nitong ADB 180. At mas maganda ang travel niyan, mas long yan, mas mahaba. Dahil dyan, perfect yan para sa mga off-road natin. Ang kanyang likuran na suspension, dual shock absorber with sub-tank. So tingin niyo po mga dos, ano po ang mas perfect na suspension sa likuran? Monoshock ba? Or itong dual shock absorber? Kaya mga dos, mag-leave kayo ng comment sa ating video. Gusto kong makita ang inyong mga reaction about this. Ang kanya namang front brake, naka-wavy disc to at 2-pot caliper with anti-lock braking system. Sa likod naman, wavy disc din, single pot at yan din po equipped ng ABS plus traction control system. Mga idols, pag po kayo bumili nito, mapipil nyo po agad yung traction control nito. Napakalakas ng sensor niya, Talagang pipigilan yung inyong takbo sa likuran. Ang sukat ng gulong naman ito ay naka 110/80 by 14 inch and 130/70 by 13 inch naman sa likuran. Dual purpose type din ito ang tire with gold rims and syempre yung wheels nito naka-spoke pa. Kaya mas lightweight yan mga idols. Makaka-apekto yan para sa ating power to weight ratio. Pagdating naman sa SYM, ang total weight ito ay 153 kg. So medyo mabigat po itong ating SYM na to. Ang wheelbase na sukat, 1,390 mm. At ground clearance naman ito, 117 mm. So may kababaan po talaga. Bumaba yung kanyang ground clearance dahil na rin sa gulong niya. 13 inch pareho kasi yung harap at likod. Ang seat height naman ito, 780 mm. At perfect yan sa mga average Filipino rider. Ang kanyang upuan, one-piece seat din ito, makapal din yung foam. At yung kanyang rear grab ay meron namang split type. Plus malaki din po yung luggage compartment ito under the seat mga idol. And sa ating namang front, may small compartment tayo dyan. Pwede nating lagyan ng mga personal belongings natin. May cover din siya, kaya protected, hindi mababasa. Pwede nating iwanan yung mga small things nating mga daladala at mga belongings, mga idol.
Siyempre pa, itong brand new model na to na Husky ADB 150, yan din po ay merong socket charger. Yan po, nandyan sa tabi ng kanyang pinaka-keyless system. Meron niyang cover para pag hindi po mababasa, no? Ang kagandahan dyan, syempre may charge na natin yung ating dalang cellphone kahit mag-long rides tayo. Hindi tayo malolobat. USB, ready na siya. And sa ating naman smart keyless system, yan din po may lock and unlock at meron din niyang alarm. So yung kagandahan dito mga idols, pagdating sa security, perfect itong ating new model na to. Well mga idols, ang isa pang nagustuhan natin dito sa bagong model na to, fuel capacity, gas volume, 15 liters. Napakadami niyang gasolina. And fuel consumption, 40 km per liter. Kung napansin nyo, bumaba yung kanyang mileage kasi talagang magkakapekto dyan yung kanyang bigat. 153 kilograms kasi. And syempre, pagdating naman sa ating display, yan din po ay naka full color LCD display. Yan, makikita nyo yung mga display natin. Yung, meron siyang clock dyan. And syempre, fuel gauge, speedometer, trip meter natin. At syempre meron daw information na ito ay meron ding phone connection. So titingnan natin yan, taalamin pagka meron ng bagong unit or nandun na sa mga store nila, no, aabangan natin yan sa Mitsukoshi Motors. Ang mga ilaw nga nito, sabi ko nga sa inyo, ay talagang napakaganda ng design, aggressive, futuristic. And mga idols, bago po inilabas ang Husky ADB 150, napakarami po talagang gusto nito dahil sa kanyang styling at sa kanyang pormahan. Yung kanyang front face talagang super moderno, no? At LED lahat yung mga ilaw nito. From the headlight, tail light, daytime running light, at mga signal indicators nito, yan po ay LED. Kaya very visible sa daan, kahit gabi, ay talagang makikita natin yung ating pupuntahan. Ang presyo po ng ating brand new model na to ay merong SRP 152,900. So sa ganyang presyo po, ano po ang inyong magiging comment at suggestion para sa atin? Siyempre, pagdating sa kanyang installment, kung gusto nyo po mag-apply ng in-house, yan po makikita nyo at malalaman sa mga Mitsukoshi Motorcycle Store. Pwede na kayo magpa-reserve nito. And sabi ko nga sa inyo, ang update ng SYM Philippines, ang mga unit ay dumating na at hopefully last week of June ay madi-dispose na yan at madi-deliver sa mga store ng Mitsukoshi all over the Philippines yan, mga idol. Siyempre pa, ang bagong model din na FKM ADB Venture 180, pangatlong version na to. Yan po yung kanyang pinaka-dimension, length, width at height. At ang wheelbase naman, 1,350 mm mga idol. At pag nakita nyo personally, talagang may kalakihan siyang tingnan. Ang ground clearance naman ito ay may total ng 160 mm. So mataas yung kanyang ground clearance. Ang total weight naman ito, 137 kilograms. So yun yung advantage niya mga idol. Lightweight at makakapekto yan sa ating power to weight ratio. And para naman sa ating comfortable na seat, talaga naman po makapal yung foam niya at stylish din yung design. So para sa passenger o back ride kung may kasama ka, tingin ko talagang komportable din dahil hindi naman malapad yung upuan sa likuran. Iyan po yung advantage din itong brand new model na to. At under the seat, meron tayong napakalaking large compartment. Actually, sinukat natin ang full face helmet. Kasya po dito sa bagong model na to. Kaya mas madala tayong madadalang mga personal belongings natin dito. Well, ang grab rear niya, ito pa ang kagandahan. May provision na para sa top box. So makikita nyo, meron na tayong top box, ilagay na natin directly. Hindi na tayo magpapagawa ng kanyang frame. So mas makakatipid tayo sa model na to. And syempre ito po sa convenient naman, may keyless system to with alarm. And syempre, protection para sa security ng ating motor. At meron siyang backlight pag in-open mo. Katabi na rin ang bukasan ng ating gasolina, fuel, at ng upuan mga idol. Syempre, itong keyless system niya, may lock and unlock yan. So pag dala-dala nyo yan mga idols, isang pindot mo lang dyan, maya-unlock mo na itong bagong model na to. And pagdating naman sa ating pinaka-gas tank, ang kanyang total volume ay 10 liters naman mga idol. So sa kanyang specs, mas lumamang doon si Husky na may 15 liters mga idol. Kaya siguro bumigat din yung motor na yun dahil 15 liters yung kanyang karga. Fuel consumption naman ni ADB 180 ay 42 to 45 km per liter. Pero syempre depende pa rin sa habit ng mga driver yan kung kayo po ay mahilig mag-throttle or malakas mag-throttle. Mga idols, meron din tayong front compartment sa left side. Pero nandyan na rin po sa loob niya ang USB charger.
Meron din tong park brake lock. Secured yung motor natin pag iniwan natin na ipark yan sa mga slant na lugar. At meron tong passing switch. Magagamit natin yan for sa safety na rin natin. Yung mga button and switches dito ay meron ding backlight. So makikita natin yan sa gabi. Perfect yan. Plus, equipped din ito ng idling stop and start system. Meron din siyang hazard light for emergency. Magagamit natin yan. At ang kagandahan dito, ang laki ng kanyang display mga idol. Full color, 7-inch po ang sukat niyan. Ang laking tignan. At syempre, yung mga features niyan, meron din itong phone mirror at Wi-Fi connection. Pwede kang manood ng yung YouTube mga idol at mapapanood mo na yung paborito nyo habang nag-rides kayo. Yun po yung kagandahan diyan. Plus yung mga indicators niyan, makikita mo kaagad at visible kahit tanghaling tapat. Mga idols, meron din tong built-in front camera. So pwede nyo i-record yung mga rides nyo. Added safety nyo yan, lalo na kung may mga incident, may-record nyo yan mga idol. At syempre, yung kanyang pinaka-exhaust sound, yan po yung actual muffler sound natin dito pag naka-switch on yung makina. Ayan mga idols, Syempre pa, ang design ng kanyang headlight ay talagang very aggressive din at very sporty. Futuristic din yung kanyang style, ang angas ng mukha niya, At nandyan din yung ating front camera mga idols. LED yung ating ilaw, yung daytime running light. And sabi ko nga sa inyo, ang advantage sa mga motor na to, meron siyang projector lamp. Yung high beam at low beam, naka-projector yan. Mas malakas na ilaw, mas visible sa daan. Lalo na po pagkagabi kayo nag-rides. Yun po yung kagandahan. Ang taillight natin, LED rin, pati yung brake light at yung mga signal light niya mga idol. Kita nyo yung ilaw natin sa front, napakalakas po nung kanyang high beam at low beam. Perfect yan, lalo na sa gabi. And mga idol, ang kanyang pinaka-windscreen, yan po ay manually adjustable. So yan po, pwede nyo itaas at ibaba, depende sa preference nating mga rider yan. At dun po sa SYM Husky, nakapix po yung kanyang windscreen. So hindi po natin may adjust. So dito sa ADB 180, yan po ay pwede mong iangat at ibaba. Mga idol, sa presyo po ng ADB 180 ay 168,000 pesos. At ang color version naman, color white, gray, at black. Lahat po yan ay glossy paint finish mga idol. Ayan po yung ating mga units available na sa mga store. Kung kurso natin nyo pong bumili, PM nyo lang ako sa ating FB page, Boy Salabaria. 168,000 plus LTO na 3 years. Yan po yung babayaran natin pag cash. And sa SYM Husky naman, ang presyo naman ito 152,900. Color version, white, gray, and black din. Yan din po ay mga glossy paint finish mga idol. At syempre, kung kayo po ay ready na at meron ng pangbayad, ano pang gagawin nyo? Papahuli ka pa ba mga idols? Parehong maporma itong bagong mga adventure scooter na to. And hopefully nakatulog to ang ating comparison ng video ng FKM Venture ADB 180 versus Husky ADB 150. And finally, makapag-decide na kayo kung ano yung bibilin nyong bagong ADB scooter. Mag-leave kayo ng comment sa ating video, follow nyo ang ating page at subscribe kayo sa ating YouTube channel.